pinupuri kita. Ako'y narito upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos. Minsan mo, Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos. Sadyang para sa'yo lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong kaluhuran. Siya nais ko maging kagalakan sa puso mo. Minsan mo, Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y narito upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha. O sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong kaluhuran. Siyang nais ko maging
Ikaw ang Diyos sa aking buhay. Ikaw Hallelujah. 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 Panginoon, kami po ang muli po maharap sa iyo kabanalan. Amen. Tulungan mo kami na iyo po iglesia na makalapit sa iyo Amen. sa iyo kabanalan. Yes, O God. Pamagitan ng iyo kabag. In Jesus' name. Paano kami In Jesus' name, Father God. In Jesus' name, Father God. Kayo po sa amin ang tunay na puso na nagdalayan sa unod na ba sa iyong salita. Ako'y mo kami tumuon. Tuloy mo ipakita sa amin ang aming mga kamalian, ang aming mga Amen. Ang dalaman namin Amen. sa gabi ko. Jesus. Ang paano po sa kami ang mga pagkakoon at tunay We na worship you. kalakasan at pagbabago. Naniniwala kami ng Jesus sa iyong pagkutiyan sa iyong kabanalan. Naniniwala kami ng sa makapangyarihan ng salita na nagdalayan naman at pagkutiyan Amen. para sa iyong kalakasan. Amen. Tulungan mo kami Amen. sa iyong iglesia na tunay naman ang magkaroon ng kalayahan at pagsasalamat sa iyo. Nawa sa lahat ng aming mga pagmuli, ang aming mga abutan at mga panalangin, ay tunay naman na maging upusan, tunay naman na handog para sa iyong kalagayan. Amen. Ganamin po namin ang mga pagpunan at nangin po ka ng Espiritu. Tulungan mo kami ang mga sigurang po ka ng Espiritu na ibigin ka namin ng buong lakas, buong puso, buong Yes, O God. isip namin naman Leading by the Holy Spirit. Nawa sa iyo pong pangalan, Leading by the Holy Spirit. Leading by the Holy Spirit, Jesus. Nawa sa iyo pong katiningan ng salita, ang aming mga puso Panginoon ay maging mainam na kaliman, tulus na kami magbago, tunay kami Amen. Amen. Nawa kami sa aming pong pagdamit, ikaw ang aming masukungan. Yes, O God. Amen. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Leading by the Holy Spirit, we can work on you, God. Leading by the Holy Spirit, we praise you, to worship you, to glorifying you, Jesus. To glorifying you, Jesus. Leading by the Holy Spirit. Leading by the Holy Spirit, Jesus. Amen. Amen, Jesus. Hallelujah. Mahihayag sa aming katotohanan, tunay naman ang pagkakapagiging ng kaliyahan sa pagpupuli sa iyong pangalan. Inaasahan ko namin ang Panginoong Jesus na bababa kami sa pamamagitan naman ng iyong salita. Amen. Turuan mo kami, walang palitan. Amen. Turuan naman ang tunay na kalakasan. Amen. Kami na namin ng mga tao ang salita. Amen. Tuwa sa pamamagitan ng gawa nito. Oh, Iyong hallelujah. kalooban, iyong kadahilan, I worship iyong you. kawanyanan, iyong pag-ibig, ang aming masukan. Pinapasalamatan ka namin sa gawain mo. Patuloy ka namin pulihan at tinataklay sa aming mga buhay. Hindi kami nagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen! Hallelujah! Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Minsan pa tayo po tumayo at patuloy nating bigyan ng kapurihan ang ating Diyos na buhay. Awitin po natin sama-sama ang kamangha-mangha. Amen! At kami ay naghatipon sa ngalan mo, Panginoon. Di ay
napapuri ito. Sabay-sabay na nagagalat, sa sayaw ang papuri sa'yo. Minsan pa kami ay nagkatipon, kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat na nagdiriwang, ikaw ang kapiling ngayon. Umulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubos. O sabay-sabay, sabay-sabay na nagagalak, sa indak na papuri ito. O sabay-sabay, sabay-sabay na nagagalak, sa sayaw ang papuri sa'yo. Kamang-amangaw pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuot. Kamang-amangaw pag-ibig, lampas langit, kami minahal mo lubos. Aming itatanghal, pangalan mo. Minsan pa kami ay nagkatipon, sa ngalan mo, Panginoon. Nagdiriwang, ikaw ang kapiling ngayon. Umulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, binibig mo ng lubusan. O sabay-sabay, nagagalang sa indak na papuring ito. Sabay-sabay, nagagalang sa sayaw ang papuri sa'yo. O kamang-hamang-ha, sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuo. Kamang-amangaw pag-ibig, lampas langit, kami minahal mo lubos. Aming itatanghal, pangalan mo. O kamang-hamang-ha, pag-ibig, lampas langit, sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuo. Kamang-amangaw pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo. O kamang-hamang-ha, tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuo. Kamang-amangaw pag-ibig, lampas langit, kami minahal mo lubos. Aming itatanghal, pangalan mo. For the last time, kamang-hamang-ha, kamang-hamangaw pag-ibig, lampas langit, sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuo. Kamang-amangaw pag-ibig, lampas langit, kami minahal mo lubos. Aming itatanghal, pangalan mo. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Ang aming itatanghal, oh itatanghal, pangalan mo, Jesus. Minsan pabigyan natin ng pinakamataas na palakpak ang ating Diyos na God. O kamang-hamang-ha. Hallelujah. Sa oras na ito, amay kami katagpuin, Panginoon.
Patuloy mo kaming katagpuin, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng oras ng aming buhay sa mundong ito. Patuloy mo kaming katagpuin, Panginoon. O narito kami, nagpapakumbaba. Oh, hallelujah. We can worship you by the Holy Spirit, Jesus. Ito ni nagpapakumbaba, sumasamba sa isang tuloy. Hinahanap namin karitan ng iyong mukha. Sumasamo
ang kalawakan. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa gabing ito. Ikaw lamang ang aming tunay na pinararangalan at dinadakila sa pamamagitan po ng aming pananambahan. Salamat po sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang ikaw ay aming madakila, sambahin at papurihan sa pamamagitan ng aming buhay at lakas. Sa gabing ito, kami po'y nagtitipon sa iyong iglesia, hindi lamang para ipanalangin ang lahat ng aming mga kahilingan, kundi upang maranasan ang mga salita mo na nagbibigay buhay sa amin. We're really longing for your word, and your word is life within our spirit, life to our soul, and strength to our faith. Panginoong Diyos, kaya mong ipaunawa mong mabuti ang mga salitang ito na aming maririnig. Sapagkat tunay nga, Panginoon, ng aming mga buhay sa sanlibutan ito ay maraming mga struggle. And those struggles, O Lord God, can hinder our faith and hinder our service. But we believe, Father God, through your word, we can experience your power. We can experience your strength, O God. At ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na maghahari at gagawa sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat inaangkin namin ang katagumpayan at umaasa kami sa malayang pagkilos ng ibanal na Espiritu Santo sa aming mga buhay. Ama, pagpalain mo rin ang mga kamay na nagbigay ng kaloob para sa iyong gawain. Alam ko po, Panginoon, na sila'y umaasa sa iyong mga pangako. At ang mga salitang binitawan mo, Panginoong Diyos, ay tunay na taglay nito ang mga salita, O Diyos, at mga pangako mo na magaganap sa buhay ng bawat sa amin. Kaya naman kapoy nananalig na walang magkukulang sa lahat ng mga anak mo na tapat na nagbibigay para sa iyong gawain. At gamitin mo ang mga salaping ito sa iyong iglesia na patuloy na magaganap ang lahat ng katwiran at kalooban mo at ang gawaing ipinagkatiwala mo sa amin. Salamat po, aming Ama. Maingat namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas sa papuri, pagsamba at paglalahati sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa gabing ito. Tayo po ay muling mag-aral ng salita ng Diyos at patuloy nating dinggin ang mga salitang ito na magbibigay sa atin ng kalakasan at katagumpayan sa ating espiritual na pamumuhay. Please open your Bible to Nehemiah o Nehemias, Kabanatang 4, talata po 1 hanggang 6. Nehemiah chapter 4, verses 1 hanggang verse 6. Basahin po natin sabay-sabay. Ngunit nangyari na nang mabalitaan ni Sanballat na aming itinayo ang kuta, siya'y nag-init at nagalit na mainam at tinuya ang mga Hudyo. At siya'y nagsalita sa harap ng kanyang mga kapatid at ng hukbo ng Samaria at nagsabi, anong ginagawa nitong mahihinang Hudyo? Nagpapakatibay ka ba sila? O mga gahain ba sila? Wawakasan ba nila ang isang araw? Kanila bang bubuhayin ang mga bato mula sa mga bunton ng dumi? Dangang nangasunog na ang mga yaon.
Si Tobias nga, na Amonita ay nasa tabi niya, kasi sinabi niya, bagaman sila ay nangagtatayo, kung ang isang Zora ay sumampa, ibabagsak ang kanilang mga batong kuta. Dinggin mo, o aming Diyos, sapagkat kami ay hinamak, at ibalik mo ang kanilang pagdusta sa kanilang sariling ulo, at ibigay mo sila sa pagkasamsam sa isang lupain sa pagkabihag. At huwag mong ikubli ang kanilang kasamaan, at huwag mong pawiin ang kanilang kasalanan sa harap mo, sapagkat kanilang minungkahi ka sa galit sa harap ng mga manggagawa. Sa gayoy, aming itinayo ang kuta, at ang buong kuta ay nahusay hanggang sa katlahatian ng taas niyaon, sapagkat ang bayan ay nagkaroon ng kaloobang gumawa. Amen. Work and minister. Book of Nehemiah is a simple book in the Bible which explains about how to be a worker of the Lord. Paano ba maging manggagawa ng ating Panginoon? Meron bang tinatawag na qualifications? Meron bang tinatawag na mga standards on how to be a worker of the Lord? Paano kung gusto mong maging manggagawa? Paano kung gusto mong magpagamit sa ating Panginoon? Ano ba yung dapat gawin ng isang magiging manggagawa ng ating Panginoong Hesus? Of course, our talent, yung mga talento na meron tayo, yung may kaalaman na meron tayo, it's really very important. Mahalaga po yan. Amin po ba? Masasabi po nating isang malaking kapakinabangan kung ikaw ay gagamitin ng ating Panginoon na meron kang alam at meron kang talento na pwede mong gamitin sa gawain ng ating Panginoon. But it's really talent, our knowledge is the biggest factor para po magamit po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Sapagat naniniwala tayo that every believers, amin po ba, meron at walang talento sa loob ng iglesia, ay naniniwala kung may karapatan at may pagkakataon na magamit ng ating Diyos sa kanyang gawain. Once we have entrusted everything to the Lord, kapag ipinagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng bagay na gusto nating gawin at gusto nating ganapin sa harap ng ating Diyos, everything will be possible. Lahat ay mangyayari. Amen. Sapagat hindi naman hinahanap ng Panginoon kung ang hahanapin ng Panginoon ay talentado o may mga bagay na may alam. Amen po ba? I think, hindi naman mahirapan ng Panginoon because I know sa lahat ng mga nilikha niya, meron naman talagang pinagkalooban ng talento at kaalaman. Amen? Pero di ba sabi ni Apostol Pablo, pinipili ng Diyos ang mahihina upang ipahiya ang marurunong. At pinipili niya ang sabi niya doon, mga may kahinaan upang hiyain ang malalakas. Which means, doon natin makikita na hindi standard, hindi factor yung kaalaman at karunungan natin para magamit tayo sa Diyos o magamit tayo sa gawain ng ating Panginoon. Kaya siguro magkakaroon tayo ng katanungan ngayon sa gabing ito, ay kung gano'n, ano yung kailangan kong gawin? Kung gusto ko magpagamit sa Panginoon, ang gusto kong gagamitin ay yung aking talento, yung aking kaalaman. Paano kung dalhin ako ng Panginoon doon sa hindi ko naman alam? Paano yun? Remember, amin po ba, bawat sa po sa atin ay gumagawa, hindi ng ating sariling gawain, kundi gawain ng ating Panginoon. Whatever we will do, ano man ang gagawin natin, dahil yan ay gawain ng ating Panginoon, siya ang gagawa para sa atin. Amen? That is not really our problem. Amen po ba? Our problem is ourselves. Yung sarili po natin, ang magiging problema po natin. Bakit? In the book of Nehemiah, Nehemiah is not a God's worker. Amen po ba? Hindi po siya nagpasimula na manggagawa siya ng Diyos.
At hindi rin po siya ginamit ng Panginoon because He's talented. Amen po ba? Hindi rin po siya ginamit ng Panginoon dahil siya po ay bihasa. Kahit basahin po natin ang Biblia, makikita po natin, anong trabaho po ni Nehemiah? Nehemiah is, di ba, taga-timpla ng alak ng hari. As simple as that. Yun po yung kanyang ginagawa at ginaganap. And whenever he will face the king, kapag siya po iaharap doon sa hari, wala siyang ibang gagawin kundi hindi lamang masarapan ng hari doon sa kanyang alak, kundi kailangang matuwa ang hari sa kanyang mukha. Amen po ba? Because a king should see all his servants serving him with joy. Amen. Yun ang hinahangad ng Diyos. Yun ang hinahangad ng mga hari. Na kailangan kapag sila'y naglilingkod, kailangan meron silang kagalakan. At alam niyo po ba ang ginagawa sa mga taong naglilingkod sa hari na hindi masaya? Pinapatay. Amen? Yun ang magiging parusa kapag ang isang naglilingkod sa kanya ay haharap ng nakasimangot, haharap po na parang nagrereklamo at haharap na hindi masaya kung ano man ang ginagawa niya para sa hari. But, mula po doon sa kasaysayan po ng Jerusalem, because he tries to build a new Jerusalem. New Jerusalem o yung Jerusalem was being burned by King Nero. Amen. Nasunog, sinira po yung Jerusalem dahil dumating sa pagkakataon na ang Israel ay naging matigas ang ulo sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya lahat po ng ipinatayo ni Solomon, yung itinayo niya within 36 years. Amen. 36 years po niya itinayo, di ba, ang templo? Yun ay sinira ng minsanan. At lahat po ng kasangkapan po ng templo ng Jerusalem, ng bahay ng hari, ay dinala po na samsam ng kanilang kaaway. At isa po si Nehemiah sa nabihag after that incident. Amen. At dumating sa pagkakataon, mga minamahal ko, na itong si Nehemiah, nabalitaan po niya na wasak, sira na po ang Jerusalem. At nangusap sa kanya ang Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, rebuild Jerusalem. Kailangan niyang i-rebuild ang Jerusalem. E paano niyang gagawin ito? Kasi nga, di ba, wala naman po siyang experience, wala naman po siyang kakayanan, wala naman po siyang sapat na kaalaman to rebuild. Amen po ba? He's not a builder. Yung kanyang trabaho po, mga minamahal ko, ay magsilbi doon sa hari. Pero alam niyo po ba, na kung ano man yung bagay na meron si Nehemiah, iyon ang ikitantuwa ng Panginoon sa kanya. And what is that? A heart to serve. Amen? Kasi yun ang pinakamahalaga. Kung gusto nating maglingkod sa ating Panginoon, kailangan taglayin natin yung puso na gustong maglingkod. Amen po ba? Kaya, di po ba, yung title natin sa gabing ito, Work and Minister. Siguro magtataka kayo, amen po ba? Ano po ba yung pagkakaiba? Sa tingin niyo po ba, meron po bang pagkakaiba yung salitang gumawa at magministeryo? Meron po bang pagkakaiba yung, may pagkakahawig ba yung salitang work and minister? Kung tatanungin ko po kayo, ano po ba ang ginagawa niyo sa church? Nag-work po ba kayo o nagmi-minister po kayo? Huh? Are you working in the church or ministering in the church? Tanungin niyo nga po yung katabi mo, are you working or ministering? Siguro magiging katanungan sa inyo, ano ba yung working at saka ministering? Kasi kapag tinagalog po natin yung working and ministering, para pong
sa Tagalog po, pareho lang yan. Pag sinabing minister, gumagawa. Kapag gumagawa, naglilingkod, gumagawa, pareho, di po ba? Amen? Pero ang tanong sa inyo ngayon, are you working or ministering? What is ministering? Kapag sinabi niyo po yung nagmi-minister po kayo, ano ibig sabihin ng minister? O di ba? Ano yung ibig sabihin ng, worker ako. So I am working in the church. Hallelujah? O tignan mo yung worker. Ano nga ba? Ay, ganito yun. Ha? Nalilito ba tayo? Working and ministering? Okay. Siguro po, papasok sa isipan po natin, di ba? Katulad ng sinabi nung pinag-aralan po natin about worship service. Di po ba? In our worship service, kanina, yung aking schoolmate na naging pastor din ay nasa France. So pinakikinggan ko po yung kanyang pagsisermon, yung kanya pong pag-share ng Word of God sa live niya po sa FB. Ang sineshare niya po kanina is about Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. So sinasabi po niya doon, sabi niya, this is the promise of the Lord this year. No? That if you will seek first His kingdom and His righteousness, all those things will be added unto you. This is God's promise. Pero sabi ko, naintindihan ba ng lahat ng mga mananampalataya what is God's righteousness and what is really God's will? Kasi di ba, lagi natin ginagamit yan, yung mga salitang iyan, okay, kailangan manambahan ka muna kasi seek ye first His kingdom and His righteousness. Amen? Ganun po ba? Tama po ba yung ating pananalig at pagkaunawa sa salita ng ating Panginoon? Kaya minsan may mga salita po sa Biblia na hindi natin kayang unawain. About worship service. Di po ba? Napag-alaman ng bawat po sa atin, what is worship service? Every day, our life is a worship service. Ano man daw ang ginagawa natin, it is our worship service. Your life is really a worship service. Amen? Kaya kung ano man ang gagawin natin, when you give glory to the Lord, it is really your worship service. Yun ay pananambahan mo sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Kaya siguro may mga salita sa Biblia na hindi natin kayang agad. Amen. Di po ba? Ang sabi ng Panginoong Hesus, siya'y naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Amen. Kaya tatanungin ko po ulit kayo ngayon, are you working or ministering? What is ministering? Working. Sasabihin niyo sa akin yan. Gumagawa. Amen po ba? Kasi nga hindi natin tanong niya, are you working or ministering? Mamimili ka lang naman sa dalawa. Working or ministering? Ministering. What is ministering? Working. Cha, ikaw, working or ministering? Ministering. What is ministering? Di ba ba? Kahit kayo mismo sa inyong sarili, nga, I am ministering. I am not working. Pero hindi ko naintindihan kung ano yung ginagawa ko. Ano yung sinasabi kong ministering? Okay. Ganito po ang ibig sabihin po ng ministering. Ang ibig sabihin po ng salitang minister, amin po ba? Sa wikang Griego po, ang ibig sabihin po niyan ay diakoneo. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng diakoneo? To be a servant. Amen? Hindi lang pala gumagawa ka. Kailangan maintindihan mo sa iyong sarili na you are a servant.
Meron pa pong ibig sabihin pa po yan. Yung tinatawag na leitorgos, sabi doon. Ibig sabihin po ng leitorgos, public servant. Amen. Public servant. Amen po. Ang ibig sabihin po daw niyan, mga minamahal ko, sabi niya dito ay to minister and give the necessities of life. Ang example po daw niyan ay giving food. Nagpapakain. Amen. So, kung dito, ngayon, malalaman nyo na po sa inyong sarili ngayon, kapag ikaw daw ay tinawag na minister, sabi dito, you are giving priority others than yourself. Kapag daw ikaw ay sinasabi mong nagmi-minister, ang inuuna mo pala dyan ay ang iba, hindi ang iyong sarili. O di ba ngayon, tatanungin ko na po ulit kayo ngayon, working or ministering? So kapag ka daw ikaw ay gumagawa, pero ang inuuna mo ay ang iyong kapakanan, you are working, not ministering. Amen? Okay. Yung mga nagtatrabaho sa kumpanya, working or ministering? Working. Amen. Bakit? Dahil gumagawa sila para sa kanilang sarili. Amen? Gumagawa ka, may kapalit. Amen? Hallelujah. Nakukuha ko na po, Pastor. Tama ba? Nakukuha nyo na po? Amen. Ngayon, kapag sa church, working or ministering? Bakit? Tama. Hindi ka naghihintay ng kapalit. Kaya kahit na ikaw ay papurihan nila o hindi ka nila papurihan, it doesn't matter. Because you are ministering. Naintindihan po ba natin? Kasi nga, di ba, mahirap gawin ang isang bagay pagdating sa church because church is really different. Alam niyo po, sa church, minsan nasasaktan ka. Amen? Nasasaktan ka kasi nga, di ba, lalo na kapag pinapagalitan ka at hindi tama yung ginawa mo, nasasaktan ka. Amen? Pag ikaw ay gumagawa o nagtatrabaho, tinatrabaho mo ang gawain mo sa church, masasaktan ka. Pero kapag nararamdaman mo that you are ministering, hindi ka masasaktan. Bakit? Sapagkat hindi mo binibigyan ng kaluguran ng iyong sarili, kundi ang binibigyan mo ng kaluguran ay ang Diyos. Amen? Bakit po natin pinag-aralang mabuti yung salitang working and ministering? Because when God called Nehemiah, nung tinawag niya po si Nehemiah, He knows how hard. Alam niya po kung gaano katindi yung hirap na daranasin niya kung i-rebuild niya po ang Jerusalem. Uunahin ko na po sa inyo, una, wala siyang experience. Pangalawa, wala siyang kaalaman. Amen? Ang tanging makikita lamang kay Nehemiah is the heart to serve. Yung puso niya na gusto niya na gawin. Amen po ba? Kasi sa dinami-dami, hindi engineer, hindi arkitekto, hindi yung bihasa, yung tinawag ng Panginoon, hindi sila ang nakaramdam tungkol sa kalalagayan ng Jerusalem, but it is Nehemiah. And even in the church, hindi kailangan ng Diyos ang talentado. Ang kailangan ng Diyos merong damdamin, merong puso sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Hindi niya kailangan. Kung nararamdaman mo sa iyong sarili na, okay, magpapagamit ako sa Panginoon kasi alam ko kulang ganito, pero wala akong kaalaman, Lord, ikaw na po ang bahala sa akin. Just like Nehemiah. When he heard about the voice of the Lord saying, rebuild
Jerusalem. And he obeyed. Sumunod po siya. Amen po ba? Why? Because he learns in chapter 1. Kung babasahin natin in chapter 1, he learns Jerusalem's condition and he mourned. Alam niyo po ba, iniyakan niya talaga ang Jerusalem. Hindi lamang po nung nalaman niya, nalungkot siya, kundi iniyakan niya po talaga at yung desire po niya na ma-rebuild. Amen po ba? Tignan niyo po. Kung titignan po natin, amen, mas nauna yung naramdaman niya about Jerusalem, doon sa calling ng Panginoon, doon sa pagtawag ng Panginoon sa kanya, nagagamitin po siya. May naramdaman na po siya about Jerusalem. Jerusalem is really church. Amen po ba? Revelation chapter 21, na New Jerusalem, sino bang tinutukoy doon? It is church. Nagagayakan. Amen. Kaya dito, makita natin, when he learned about the situation, the condition of Jerusalem, he has the heart to minister. Amen. Gusto niya mag-minister, hindi lamang basta gumawa. Masusumpungan niyo po yan maya-maya kung paano sinabi natin hindi lang siya gumawa, kundi siya po ay nag-minister. Bakit? Nung pumunta po sa Jerusalem, alam niyo po bang nilibot niya po lahat? Pumasok siya po doon sa isang pintuan at nilakbay niya po yun ng hating gabi para makalabas doon sa kabilang pintuan. And he saw how disaster yung nangyari po sa Jerusalem. Amen po ba? Nakita niya ng gabing iyon kung gaano kahirap. Amen? Kung gaano kahirap yung gagampanan niya po. Amen po ba? Di po ba? Madali pong magpagawa kung merong materyales. Paano kung walang materyales? Started to zero. Amen? Halimbawa, may magpapaluto sa inyo, ipagluto mo nga ako ng leche flan. Pero wala naman po siyang binibigay na ingredients. Is it hard or not? Mahirap mo bang gumawa ng leche flan na walang ingredients? O madali? Mahirap. Tiyak na ang tatanungin niyo po, paano naman? Bigay mo sa akin yung pang-ingredients. Igagawa kita. Amen po ba? Si Nehemiah po, hindi nagtanong sa Panginoon, saan ako kukuha ng ipagtatayo? Ano ang materyales? Saan ako kukuha ng materyales na gagamitin ko para maitayo ang Jerusalem? Hindi po siya nagtanong. What he feels is to minister. Inuna niya yung kalalagayan ng Jerusalem. Amen po ba? At yan ang hinahangad ng Diyos sa bawat isa po sa atin. You are not working, but ministering in the church. Hindi tayo naghahanap ngayon ng source. Huwag tayong maghanap ng anumang source para magamit lamang tayo sa iglesia, maghahanap tayo ng source. Hindi po. Dahil naniniwala tayo, pag inumpisahan natin, ang Diyos ang gagawa at magmumultiply ng lahat ng kakailanganin po natin. That is what God wants. Kaya si Nehemiah, nung nalaman niya po sa chapter 1, yung kalalagayan po ng Jerusalem, and he mourns, sabi doon, he seek for God's will. Amen po ba? Ulitin ko po sa inyo, ano po ang gagawin kapag humarap ka doon sa hari na malungkot ang mukha? Papatay. Pero tingnan niyo po, gumalaw ang Panginoon kay Artaxerxes. Yung mismong hari po na kanyang pinaglilingkuran. Nung nakita po siyang malungkot, ang sabi po mismo niya doon kay Nehemiah, Nehemiah, bakit napakalungkot? Ano bang iyong iniisip? And he said about Jerusalem. And then the Lord touched him. Touched the king. Amen po ba? Siya mismo yung gumawa at kumilos doon sa hari. Amen po. At binigyan siya ng sulat. At pagkabigay ng sulat, ano po yung sulat na yon? Binigay niya yon sa mga hari na kanyang daraanan. Doon sa mga merong kakayanan na magbibigay sa kanya po ng mga materyales. At sinabi niya doon sa sulat, bigay ninyo kay Nehemiah kung ano ang kanyang kailangan.
Hallelujah. At ibinigay ng Panginoon kay Nehemiah ang lahat po ng kanyang kailangan. Pinatunayan kay Nehemiah ng Diyos na meron kang magagawa at meron kang gagawin sa aking gawain. Hindi lamang yon, binigyan din siya ng makakasama ng mga taong bihasa doon sa lugar na kanyang pinuntahan. Amen po ba? A people who will also minister, not just working. Amen? Hindi lang po sila gagawa, kundi magbiministeryo. Amen? At inumpisahan ni Nehemiah yung paggawa sa lahat. At alam niyo po ba yung kauna-unahan niyang ginawa? Linisin ang Jerusalem. Clean. To make it pure. Church, siyasatin natin yung mga sarili natin. Kung talagang maglilingkod tayo at gusto natin gamitin tayo ng Panginoon, that is the first thing that you do, that we must do. It is to cleanse our hearts. Kung ano man ang karumihan, ano man ang mga bagay na hindi nararapat, amen po ba? Kasi alam naman natin, di ba? Nalalaman natin kung ano yung mga bagay na maari maging hadlang sa buhay ng bawat sa atin. Linisin muna po natin yung sarili natin. Hallelujah. At kapag nalinis na po natin yung sarili natin, then we can start. Pwede na tayong mag-umpisa. Kaya pala ganun, marami sa loob ng church. Amen po ba? Dumarating sa pagkakataon na nakakapagreklamo na tayo. Dumarating sa pagkakataon na naghahanap na po tayo. Amen po ba? Dumarating sa pagkakataon na hindi na natin nagagawa yung ating mga tungkulin. Why? Because you are just working, not ministering. Alam niyo po, kapag binasa natin ang Timoteo, ano pong sabi doon? Ang isang diakono ay kailangan may isang asawa. Of course, literally, ang tinutukoy niya po doon ay isang asawa. Pero talaga bang asawa? Yung tinutukoy po ni Pablo doon? No, spiritually, our husband is Christ. Na kung talaga tayo magmi-minister, amen po ba, kailangan ng puso at isipan natin nakasentro lang kay Kristo bilang ating asawa. Bakit? Maglilingkod tayo sa Kanya. Kaya, a minister, amin po ba, kung gusto po natin talaga na magministeryo sa gawain ng ating Panginoon, gawin natin yung pinagagawa ng Panginoon as a ministry. Amin po ba? Kaya pala, di ba, ang tawag po, alam nyo, di ba, dati po, nung high school po ako, elementary, ang tawag po sa Department of Education is Ministry of Education. Di ba? Mga matatanda na po dito. Dati po ang tawag dyan, Ministry of Agriculture, Ministry of Tourism, Ministry, ang ginagamit po, Ministry. Amen? And then, I don't know, hindi ko na matandaan kung sinong presidente, bigla niyang ginawang department. Hindi na po ministry, ginawang department. Kaya, nung naging department, amen po ba, nauso na ang corruption. Kasi di pa department na. Depart. Amen? Di rin depart. Humihiwalay. Amen po ba? Sarili ko to, akin to. Parang ganon. Pero kapag sinabing ministry, sabi ko nga sana maibalik pala talaga yung salitang ministry sa gobyerno. Kasi kapag sinabing ministry, ibig sabihin, hindi mo unahin yung sarili mo. Na kung ano man ang gagawin mo yon para obligasyon mo sa ibang tao, hindi para sa iyong sarili. Kaya church, tayo rin, di ba? Nakikita ba natin yung sarili natin ngayon? Nagkamali ako. Amen po ba? Kaya, tignan muna natin yung sarili natin. Are you possessing that heart to serve the Lord? Amen po ba? Kasi yun yung unang nakita eh. Tandaan po natin, si Jacob, bakit pinili ng Diyos? Dahil ba mabait siya? Tandaan natin, Jacob is sinungaling. Mandaraya. Amen po ba? Amen?
Pero bakit pinili siya ng Diyos? Dahil nakita ng Panginoon sa kanya yung kanyang pagpupursigi na ipaglalaban niya kung anong meron siya. Amen? Yung isang bagay na wala si Esau. Si Esau po, mga minamahal ko, dahil lang sa lugaw, pinagpalit niya yung kanyang kung ano yung meron siya na napakahalaga. Yun ang mahirap kay Esau. Hindi niya naintindihan yun at first. Sabi niya, ako pa rin na magiging panganay. Kahit sabihin ko sa ipinagbili ko sa iyo, ang aking pagiging panganay. Ako pa rin na magiging panganay. And that is true. Physically, amen po ba? About the law, talaga ang panganay po si Esau. Pero hindi naintindihan ni Esau. Kapag nagbitaw ka ng salita, mahalaga. At yun ang nakita ng Panginoon kay Jacob. Amen po ba? Na si Jacob, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha. Tandaan niyo po, the only servant who fight against the angel of the Lord is only Jacob. Kahit na po tumingin po kayo sa Biblia, walang nakipaglaban sa anghel kundi si Jacob. Alam niyo kung bakit lang siya nakipaglaban? Kasi di ba, yung panganay may pagpapala. Pero kailangan niya yung blessing. Amen po ba? Kailangan niya yung tinatawag na confirmation of His blessing na darating sa kanya. Kaya sabi niya, hindi kita bibitawan. Ang sabi ng angel of the Lord sa kanya, bitawan mo na ako, sisikat ng araw. Sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Nagkamali po ba? Nagkamali po ba si Lord sa pagtawag kay Jacob? Hindi. Kasi yan din ang nakita ng Diyos kay Nehemiah. Na kahit na anong mangyari, hindi siya titigil. Hindi siya na disappoint. Amin po ba? Hindi ganun kadali nung makita niya po yung Jerusalem. Hindi ganito kadali yung magiging trabaho ko. Amen? Hindi ganito, sira-sira. Hindi ganito kadali yung tinanong pa nga siya ng hari, hanggang kailan ka? Hindi ko masabi. Mahal na hari, hindi ko masabi kung hanggang kailan. Amen po ba? Sapagkat nung dumating siya, mas lalong niyang nakita, mas malaki ang gawain. Tandaan natin. Hindi na natin, diba? Narinig natin yung salita ng Diyos, hindi natin kailangan ng pananampalataya sa langit. Ang pananampalataya hanggang dito lang sa lupa. Amen? Doon hindi na natin kailangan ng pananampalataya. Why? Because we are already with the Lord. Pero ano yung makikita nating panghaba buhay na gagawin po natin hanggang sa kabilang buhay? It is to serve the Lord. Maglingkod sa Panginoon. Hindi matatapos po yan. Kaya kung hanggang dito, kung narito pa lang tayo sa lupa, pinagsasawaan mo na ang maglingkod, paano ka pang maglilingkod doon ng walang hanggan sa Panginoon? That's why Nehemiah, when he saw the work, amen po ba? He has the mind to minister. Ang sabi niya sa sarili niya, uumpisahan ko to, tatapusin ko to. Amen? Hallelujah? Kung ano yung inumpisahan niya, ano yung nakita niya, amen po ba? Hindi siya na-discourage. Di po ba? Yan ang malaking problema sa loob ng church. Amen? Maraming gumagawa, maraming manggagawa, pero madaling ma-discourage. Pag nakakita tayo ng mga disappointments sa mga kapatiran, sa mga kasama nating manggagawa, kasama nating miyembro ng church, madidisappoint na po tayo. Pero sometimes, hindi lang naman talaga yung kapatiran na may problema. Amen? Pati tayo, may problema. Hallelujah? Huwag natin tingnan lagi yung problema nasa kanila. Baka sometimes kaya sila may problema kasi nasa iyo ang malaking problema. Amen? Kaya si Nehemiah, yun yung isang bagay na nakita niya sa kanyang puso. Hallelujah! Alam niyo po ba? Kapag tinignan natin ang manggagawa, how they built the Jerusalem, nabasa niyo po bang Nehemiah? Ano po yung number one po na habilin ni Nehemiah sa kanila?
Ano po yung number one na habilin ni Nehemiah sa kanila? You need to read Nehemiah. Alam niyo po ba ang hinabilin sa kanila ni Nehemiah? Yung kanang kamay, gumagawa para sa Jerusalem. Yung kaliwang kamay, kailangan humahawak ng sandata. Hallelujah. This is really what they experience. Hindi nila pwedeng bitawan yung sandata sa kanilang kaliwang kamay habang gumagawa po para sa Jerusalem yung kanilang kanang kamay. Kasi alam po na ni Nehemiah na mayroong laban. And sometimes that is what we forget. Gumagawa tayo, pero binibitawan natin yung sandata natin. Amen po ba? In the time of Gideon, sino yung pinili ng Panginoon na dadalhin sa labanan? Yung mga uminom sa pamamagitan ng kamay. Amen po ba? Bakit? Habang umiinom sila sa kabilang kamay, yung kabilang kamay, hawak-hawak ang sandata. Huwag natin bibitawan yung sandata natin. Dahil kapag binitawan natin yung sandata natin, pag dumating ang kaaway, matatalo po tayo. Hallelujah. Huwag natin bibitawan ng salita ng Diyos, huwag natin bibitawan ng panalangin, huwag natin bibitawan yung puso natin na tapat sa harapan ng ating Panginoon, na kaya kahit na anong dumating, kaya nating labanan. That is the mind of a minister. Naintindihan po ba natin? Hallelujah. Amen? Kaya kahit na may problema pala tayo, kapag dumating kayo sa church at maglilingkod kayo at magmi-minister po kayo, kalimutan ng problema, dapat nakangiti kang ginagampanan ang iyong tungkulin. Amen? Dapat nga habang nasa worship service kayo, nakangiti kayo. Amen. Masaya kayo na naririnig niyo ang salita ng Diyos. Hindi yung parang gusto niyo yan, sana matapos na kagad si pastor. Inaantok na ako. Amen. Hallelujah. Are you happy? Amen. Hallelujah. Kailangan masaya. Lagi nararamdaman mo sa sarili mo, oh, this is really. Amen po ba? Kaya kahit na nadidistract ka doon sa katabi mo, do not be distracted. Be inspired with the Lord. Hallelujah. Kasi bakit? You are ministering. You are not just working. Hindi mo hinahanap yung, amen po ba, yung kasarapan para sa iyong sarili. Ang hinahanap mo ay yung kasarapang maibibigay mo para sa Panginoon. Tama po ba? And this is really what is the heart of a minister. Tingnan niyo po, ang sabi niya po doon sa Nehemiah chapter 4 verse 6, di ba? Sa gayoy, aming itinayo ang kuta, at ang buong kuta ay nahusay hanggang sa kalahatian ng taas niyaon, sapagkat ang bayan ay nagkaroon ng kaloobang gumawa. Alam niyo po ba yung salitang kaloobang gumawa? They're willing. Are you willing? Meron ba tayong, yung puso ba natin gustong gawin ito, yung mga bagay na ginagawa natin? Amen? Kasi pag gusto natin yung ginagawa natin, masaya tayo. Pero kapag ayaw natin yung ginagawa natin, ako po, sobrang lungkot niyan. Hallelujah. At halos ayaw natin gawin yan. Nagkokontra tayo dyan sa gagawin po natin. Baguhin na po natin ngayon. From now on, let us change our attitude towards our God. Hallelujah. Alam niyo po, igit na igit ako sa nararamdaman ni Nehemiah para itayo po ang Jerusalem. Sabi ko, Lord, nawa kahit konti, nakita mo sa akin yung nararamdaman ni Nehemiah. Amin po ba? Di po ba? Ilagay natin yung sarili natin dun sa sapatos ni Nehemiah. Na ilagay natin yung sarili natin na tayo si Nehemiah. Nang tinawag tayo ng Panginoon, ibinigay sa iyo ang kabigatan para sa church, ibinigay sa iyo na ang kabigatan para sa gawain ng Panginoon. Ano yung nararamdaman mo? Kaya pala, di ba, sabi ng Panginoon doon sa Revelations, isa lang ang inano ko sa iyo eh. Isa lang ang pinagdaramdam ko sa iyo. Ano daw yon? You have forgotten your first love.
Hallelujah. Alam ko si Nehemiah, hindi na alis yung first love niya sa Panginoon. Amen? Kasi ang hinahanap ng Panginoon na magmiministeryo sa Kanya, magmiminister sa Kanya, sa Kanyang gawain, yung umiibig sa Kanya. At mamahalin ng Diyos hanggang sa wakas. Hallelujah. Kasi yan ang nagiging malaking problema sa loob ng church. Kaya nagiging traditional, amen po ba, nagiging religion, yung pananampalataya, nagiging religious yung pananampalataya ng mga nasa loob ng iglesia. Kasi di ba, akala nila pag dumalo na sila, it is really enough. Amen po. Yung physically present, but spiritually dead. Amen? Spiritually dead. Pero ngayon, simula ngayon, tingnan natin yung nangyari kay Nehemiah. His heart and his mind to minister sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi ko, Lord, ito yung sinasabi mo. Amen po ba? Hindi pa man binabanggit ni Jesus yung ang sino mang gustong sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili. Si Nehemiah, nilimot niya. Amen? Pinasa niya ang kanyang sariling krus. Amen? Hallelujah! As sumunod sa nais at kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Hallelujah! Kaya pala sinabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 9, Amen, verse 37, anong sabi po ng Panginoon? Na magkagayoy sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanay, ang aanihin ay marami, datapwat, kakaunti ang mga manggagawa. Diba ba? Totoo, di ba? Napakaraming aanihin, pero kakaunti yung manggagawa. Nung tinignan ko po yung salitang manggagawa dyan, kahit tignan niyo po, the original na ginamit po dyan, hindi po manggagawa, but minister. Hallelujah! Minister. Diakono. Hallelujah! Kaya iyon yung hinahanap ng Panginoon sa atin. Ang hinahanap ng Diyos sa atin sa loob ng church natin, mga diakono. Amen? Sa Iglesia ni Cristo po, alam na alam mo ang diakono. Kapag nakabarong Tagalog at saka naka-Pilipiniana, yan po, mga diakono yon. Pero diakono lang sa pangalan. Pero ang tunay na diakono, naglilingkod sa Panginoon na nagagalak at may kabigatan sa loob ng church. Hallelujah. Amen? Kaya tayo, amen, hindi lang pala tayo membro. We need to be diakono. Ministering. Yun po yung hinahangad ng Diyos sa bawat sa atin. Kaya sinabi niya, marami nga anihin, pero kakaunti ang mga minister. Diba? Bakit kakaunti ang mga nangangaral ng salita ng Diyos? Kasi hindi importante sa kanila yung kaluluwa. Ang importante sa kanila, sarili lang nila. Pero kapag ka-importante sa atin ang kaluluwa ng iba, yung kaligtasan ng iba, magmi-minister tayo. Church, I think, mga manggagawa ng iglesia po natin, it's time for us to recover. Nang mag-recover ulit tayo. Yung mga manggagawa na alalahanin niyo yung mga dati nyong ginagawa, dati na kasipagan ninyo na mangaral, kasipagan nyo na humayo, ibalik niyo po yun. Kasi you are ministering in the Lord. Nawala yung salitang minister sa atin. Ngayon, maintindihan na po natin ngayon, okay, kapag magso-song lead ako, I am ministering. No, I'm not looking forward for my glory, but I'm looking for the glory to the Lord. Hallelujah. Kung ako yung maglilinis ng church, I am ministering. Amen po ba? Hindi na magiging sapat sa akin kung ano man ang mga bagay na gagawin ko ang lahat para mabigyan ng kaluguran ng Diyos. Amen? Hallelujah. Hindi na tayo magkukwenta na ginawa ko na to, kayo naman. Kasi ako naman ang naganito, kaya kayo naman ang ganito. Ako na ang naglaba, kayo naman na magtupi. Ako na nagugas ng pinggan, kayo naman na magpunas. Hindi ka na magkukwenta. Kahit na ikaw ng lahat ang gumawa, hindi ka na magre-reklamo. Kasi you are ministering.
Hallelujah. Amen. Di ba, lagi natin naririnig yan, ako na yung nag-ano. Minsan lagi yan, ako yung nag-ano, ikaw naman. Hallelujah, hindi pala dapat yon. Pag ganun po ang ginagawa natin, gumagawa ka lang, hindi ka nagmi-minister. Hallelujah. Pag nagmi-minister ka pala, kahit na itambak na sa iyo ang trabaho, ay, akin yan, sige, akin yan. Hallelujah. Di bali nang samantalahin niyo ako dahil alam ng Panginoon. Di ba? Nalalaman ng Panginoon yung ginagawa natin. Kung sinasamantala mo yung puso ng kapatiran, nasa sayo na yan. Dalahin mo na yan sa Panginoon. Hallelujah. Kung inaabuso kanila, nasa kanila na yon. Ang importante, lahat ginagawa mo para sa Diyos. Hallelujah. Naintindihan na po ba natin? Tanong, are you working or ministering? Lakas ng loob natin. Ministering talaga, ha? Hallelujah. Pero ngayon, di ba, magiging maliwanag? Ganito pala yun. Amen. Nagiging maliwanag na sa akin ngayon. Ito pala yung sinasabi ng Panginoon sa akin. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, na everything was given to me. All the authority was given to me. Matthew chapter 28, verse 18 to 20, sabi niya, at lumapit si Jesus sa kanila at sa kanila ay kinausap. At sinabi, ang lahat ng kapahamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Si Lord, gumagawa ba o nagmi-ministeryo? Ito, nagmi-ministeryo. Sabi niya, I am with you. Hallelujah. The Lord Himself, ang Panginoong Jesus mismo, sinasabi sa atin. Amen po ba? When all the authority was given to Him, this authority was given to us. Amen? Nasa atin na po lahat na yon. Amen? He's our Lord. At ito na yung panahon natin para gawin natin yung ginawa ni Nehemiah. Amen po ba? At alam niyo po ba ang masakit dito? When Nehemiah rebuilt Jerusalem, may kalaban. Dumating si Sanballat at si Tobias. Amen po ba? Sila yung mga istorbo, sila yung mga hadlang sa pinapagawa ng Panginoon sa kanila. Sabi niya, pwede ka bang makipag-meeting sa amin? Ganyan ang technique ni Sanballat eh. Pwede ba tayong mag-meeting muna? Nehemiah, at pinalilitaw nila they are concerned in Jerusalem. Sabi ni alam niyo po, sabi ni Nehemiah kay Sanballat, ayoko magpa-istorbo, maraming ipinapagawa sa akin ng Panginoon. Why? Because Nehemiah knows. Alam niya kasi kapag siya'y pumunta doon kay Sanballat, yun na magiging dahilan para maantala, para mapigilan yung ipinagagawa ng Panginoon sa kanya. Hallelujah. Di po ba, sometimes napapansin niyo po ba, minsan may mga disturbance. Amen? May mga hadlang. Iba't ibang klase hadlang para hindi natin magawa lahat ng bagay na ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Sabi ng Diyos, the field is very large. Napakalaki ng aanihin. Ibig sabihin, napakalaki ng gawain ng ating Panginoon. Hindi ito gawain ng isang tao lang. Amen po ba? Because we are already included. Because we are part of the body of Christ. Kaya di ba sabi ng Panginoon doon sa communion, bago kayo tumanggap ng tinapay at saro, suriin muna niyo ang sarili ninyo. Di ba? Kaya matagal nating hindi ginanap ang communion. Bakit? Because we do not understand communion. Kasi kahit ako, sabi ko, Lord, ang pangunawa ko noon, kapag may kasalanan ako, hindi ako dapat tumanggap ng tinapay at saro. Amen? Yun yung paniniwala ko. Yun ang paliwanag ko dati nung una ko. Pero naintindihan ko ng mabuti. Amen po ba? Ano yung pagkakasalang nagagawa ng church? Ang pagkakasalang nagagawa ng church, it is not, they do not understand the being one with the body of Christ. Hindi natin nagagawa yung bahagi, yung pagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Kumakain tayo, umiinom tayo ng saro, kumakain tayo ng tinapay, pero hindi tayo nakikisa sa iglesia. Then that is really a sin.
Amen po ba? Kaya sabi ni Pablo, siyasatin yung sarili ninyo. Kung sa tingin mo, di ba? Kung sa tingin mo, ikaw ay parang si Sanballat at Tobias. Di ba sabi ng Panginoon, lahat ng nagtitipon ay atin. Pero ang lahat na nagkakalat, ay kalaban natin. Sino nagsabi niyan? It is the Lord Jesus Christ. Di ba nung nakita ni Santiago at ni Juan, na may nangangaral sa pangalan ni Jesus pero hindi nila kasama? Ano sabi ng dalawang magkapatid? Ay, ano'y natin sila? Pababaan natin ng apoy. Sabi niya, hindi niyo nalalaman na yung sinasabi. Ang lahat ng nagtitipon ay kasama natin. Ang lahat ng nagkakalat, kalaban natin. Hallelujah. That's why, ano ba tayo dito sa church? Nagtitipon o nagkakalat? Dapat magamit tayo bilang nagtitipon at hindi nagkakalat. Hallelujah. Sino po ba yung mga taong nagkakalat sa church? Yan yung mga taong humihingi ng simpatsya sa iba. Bakit gano'n naman si sister? Amen po ba? Nagsumbong ka pa talaga. Amen. Hallelujah. Hindi na uso ang sumbungan ngayon. Amen po ba? Tungkol sa kapatiran. Hallelujah. Kung may nararamdaman tayo sa isang kapatiran, kung meron tayong nakikita sa isang kapatiran, ipanalangin na lang natin. Huwag na nating sabihin sa iba po yung kasiraan. Dahil tandaan mo, yung sinisira mo, katawan din ni Kristo. Amen? At yung sakit ng katawan na yon, ng bahagi ng katawan na yon, sakit mo rin. Kaya yung pinipintasan mo, sarili mo rin. Hallelujah. So now, we will understand, I am ministering. Di po ba, karamihan sa loob ng iglesia, working, not ministering. They're doing their ministry, but for the sake of self. Amen? Para sa kanilang sarili. Kaya di ba, every song leaders, every musicians, amen po ba, hindi nila dapat bibigyan ng kaluguran sarili nila. Hindi nila bibigyan dapat ng kapurihan ng sarili nila. Kapag binitawan natin yung gitara, binitawan natin yung yung keyboard, binitawan yung microphone, amen po ba? Lahat ng kalwalatian para sa Panginoon. Hindi sa atin. This is ministry of God. The church is a ministry of God. And we are here to minister, not just work. Amen po ba? Actually, kapag sinabi natin maglilingkod tayo, mabigat po yun. Pag sinabing maglilingkod tayo, the concern is the Lord. Dahil kahit kailan hindi tayo pwedeng maglingkod sa tao. Nung sinabi ng Panginoon na hindi ka pwedeng magkaroon ng two master at the same time. Di po ba? Sino yung unang minamaster natin? Sometimes ourselves. Ang ginamit lang po sa Biblia, pera. Pero hindi naman lahat ng tao may pera. Amen? Minsan na minamaster natin yung sarili natin. We're thinking about, I am greater than him. I am better than him. Hallelujah. If you are better than him, then it's good. Then, you should give glory to the Lord. Hallelujah. At yun ang hinahangad ng Panginoon sa atin. We need to be like Nehemiah, na kahit na may mga istorbo, kahit na may mga hadlang sa paglilingkod, kahit na may mga hadlang sa mga bagay na ipinapagawa ng Panginoon, let us remain minister. Hallelujah. Remain to be a minister of the Lord. Hallelujah. Kaya kapag pupunta na tayo sa church, I am ministering. Amen po ba? Kung sasaktan nyo ako, tambakan nyo ako ng trabaho, I am ministering. Hindi ako magre-reklamo. Hallelujah. Amen? Amen? Pupunta ako sa oras kasi hindi ko pinaglilingkuran ng sarili ko. Ang pinaglilingkuran ko ay ang Panginoon. Amen na naman kayo ng amen eh. Pero nasisira tayo sa oras natin eh. Hallelujah. Yung laging ginagawa natin eh. Nasusunod lagi tayo. Yung oras natin, yung oras ng Panginoon, hindi nasusunod. Amen? Hallelujah. Kaya, from now on, amen, bilang pagtatapos natin, the Lord teach us
I am minister of the church. Amen po ba? Not in the position, ha? Huwag po nating ma-misinterpret. Hindi po sa posisyon yung pagiging minister natin. If we will do our ministry, do it as a minister. Amen? Magdiakono tayo. Maglingkod tayo sa iba. Nagsaserve sa iba. Inuuna ang iba. Yan po ang ibig sabihin ng diakono. Amen po ba? Servant, attendant. Amen po ba? Mahirap po. Mahirap pala maging minister. Hallelujah. Sa totoo lang. Kaya sabi ko, Lord, let us really possess the heart of Nehemiah. Taglayin namin ang puso ni Nehemiah kahit na anong mangyari. Maglilingkod kami at gagawin namin ang lahat ng bagay. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, panalangin po natin. Manalangin po ang bawat sa puso natin. At ang idalangin natin, Lord, I'm not just really working for the church, for my ministry, but I will minister for your name, for your church, for your ministry. Gagawin ko ang lahat ng bagay at uunahin ko ang iyong katwiran at ang iyong dakilang kalooban. Oh, my soul, overcome. Oh, my soul, overcome. Oh, my soul, overcome. And oh, my soul, overcome. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin, Panginoong Diyos, upang kami matuto, makapag-aral, Panginoong Diyos. Ama, salamat sapagkat ipinaunawa mo sa amin ang kahalagaan, Panginoong Diyos, ng aming mga paglilingkod na ginagawa, Panginoong Diyos. Hindi lamang simpleng bagay, Panginoong Diyos, pero hayaan mo na matulad kami kay Nehemiah, Panginoong God, ng tanging layunin niya, O Diyos, ay mabigyan ka ng kaluguran, matupad ang lahat ng bagay na ipinapagawa mo sa Kanya, na patuloy na magkaroon ng isang pusong maglilingkod at gagawin ang lahat ng bagay na ipinapagawa mo sa buhay ng bawat sa amin. May mga hadlang, may mga sagabal, Panginoong Diyos, na maaaring pipigil sa amin sa mga bagay na gagawin namin. But we believe, Father God, that everything will be possible, Panginoong Diyos, at gagawin namin ang lahat ng matagumpay, sapagkat Ikaw lamang ang tutulong. Ikaw lamang, O Diyos, ang lubos na magbibigay sa amin ng kalakasan, at patuloy mo kaming papagtatagumpayin na iyong mga anak, at patuloy namin, Panginoong Diyos, na may sasakatuparan ang lahat ng aming mga tungkulin, ng tanging mabibigyan ng kaluguran ay ang pangalan mo sa buhay ng bawat sa amin. Ay sinong mga bagay, Panginoong Diyos, sa pagmamataas, ay sinong mga bagay, Panginoong Diyos, na para lamang sa aming mga sarili, that we are here for you, Panginoong Diyos. Naririto kami para sa iyo. Naririto kami para gampanan, Panginoong Diyos, ang mga bagay na ipinagkakatiwala mo sa buhay ng bawat sa amin, to seek what is your will, not our own will, to seek what is your glory, not our own glory, Panginoong Diyos. Kaya tulungan mo kami, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Ama, na patuloy na makita namin ang aming mga sarili na nagmi-minister, hindi lamang gumagawa, kundi nagmi-minister, Panginoong Diyos. Hayaan mo magampanan namin ang lahat, Panginoong Diyos, para mabigyan ka ng kapurihan, para mabigyan ka ng kalulatian, para ikaw ay may taas at mapapurihan sa pamamagitan ng aming mga buhay. Not by our talents, not by our knowledge, not only, Panginoong Diyos, kung sa aming capacity, O God, Panginoon, pero naririto kami, Panginoong Diyos, na tinawag mo, Panginoong God, upang wala man kaming kaalaman, pero dahil tinawag mo kami, magtitiwala kami sa mga bagay na magagawa mo para sa aming mga buhay. Kaya ingatan at pagpalain ang bawat sa puso sa amin na narito. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na sa pamamagitan ng mga salitang ito, Diyos, magiging matatag at magiging matibay kami, Panginoong Diyos. Aming Diyos na buhay, aming Ama, hayaan mo, aming Diyos, sa lahat ng aming natutunan ay patuloy na maging buhay po namin. Panginoong Diyos, nakita namin kung anong aming kahinaan. We pretend to understand everything. Pero sa gabi ito, pinatunayan mo na marami pa kaming hindi naiintindihan. At sa pangunawang ibinigay mo sa amin sa gabing ito, salamat sapagkat itinuwid mo kami at tinama mo ang aming maling kaisipan. Thank you, Lord, for letting us, Lord, to understand everything. At naniniwala kami na simula sa gabing ito, makikita mo ang aming buhay, Panginoong God, sa iglesyang ito. Nako naman ang paglilingkod na meron kami
Gagampanan namin ito, Panginoong Diyos, na bibigyan ka ng kapurihan at bibigyan ka ng kalwalatian. Hayaan mong hanapin namin ang mga bagay na mabibigay sa iyo ng kapurihan at hindi para sa aming mga sarili. Panginoon, hayaan mo ng lahat ng paglilingkod na ginagawa ng iyong mga anak ay mag-ibayo pa hanggang sa muling pagparito mo, aming Panginoong Jesus. Hindi lamang kami na dumalo, kundi lahat ng mga miyembro ng iglesia, bata man hanggang sa pinakamatanda, ay patuloy na makita mo, Panginoong Diyos, that we are a minister of this church. We are minister of your ministry, Panginoong Diyos. Kaya tulungan mo kami, Panginoong Diyos, at ikaw lamang ang madakila at mapapurihan sa aming buhay. Salamat po, aming Ama. Maingat namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri at paglalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Lord's Day.